Kung ikaw ay lampas na sa edad na 60 at patuloy pa ring umiinom ng gatas na nangangakong magbibigay ng lakas, ginhawa o alaala ng nakaraan, kailangan kitang balaan dahil may isa sa mga gatas na yon na maaring tahimik na sumisira sa iyong kakayahang panlalaki. Oo, tama ang narinig mo. Ang ibinubuhos mo sa iyong baso tuwing umaga ay maaring humahadlang sa daloy ng dugo, nagpapababa ng testosterone at nagpapahina sa mismong bahagi ng iyong pagkalalaki na pinaghirapan mong panatilihin. At nakakagulat, halos walang nagsasalita tungkol dito. Ako si Dr. Mohit Tara. Mahigit 30 taon na akong tumutulong sa mga lalaking may edad na labanan ng pagkapagod, paghina ng memorya, pananakit ng kasukasuan at oo, ang unti-unting paghina ng performance sa kama. At masasabi ko ito ng direkta. Ang pagbabagong nararamdaman mo ay hindi laging dahil sa edad. Minsan, ito ay dahil sa isang simpleng bagay tulad ng gatas na tahimik na ginagawang paghihirap ang dati mong lakas. Ang totoo, marami nakatatanda ang naniniwalang tama ang kanilang pinipiling pagkain kapag bumibili sila ng sikat na gatas sa tindahan, lalo na kung may label na plant-based, fortified o low-fat. Pero ito ang hindi sinasabi sa iyo. May ilan sa mga gatas na yon na unti-unting kumukuha ng iyong enerhiya, sumisira sa iyong puso, at nagpapataas pa ng panganib ng bali ng buto, pabagsak na blood sugar, at paghina ng pag-iisip. Kaya sa video na ito, ibubunyag ko ang 4 na gatas na hindi mo dapat inumin pagkatapos ng 60. At mas mahalaga, ang 4 na makapangyariang alternatibo na dapat mong piliin sa halip. Hindi lang ito simpleng pagpapalit. Ito ay mga estratehikong hakbang na makakatulong protektahan ng iyong mga buto, pagandahin ang iyong memorya, bawasan ang pamamaga, at suportahan ng matibay at pangmatagalang erections ng natural. Kaya manatili ka hanggang dulo, dahil ang unang gatas na tatalakayin natin ay maaring nasa loob na ng iyong refrigerator ngayon. Simulan na natin. Bago tayo magpatuloy, siguraduhing pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng mga health tips na sadyang ginawa para sa mga lalaking higit sa 60. At kung mahalaga sa iyo ang paksang ito o kung minsan mo nang naitanong sa sarili mo kung ang iniinom mong gatas ay nakakatulong o nakakasama sa iyong kalusugan, mag-type ka lang ng 1 sa comments. Kung hindi naman, mag-type ng 0 at sabihin mo sa akin kung paano ko pa mapapaganda ang mga video para mas makatulong sa iyo. Ngayon, magsimula tayo sa katotohanang bihirang marinig ng karamihan sa mga lalaki mula sa kanilang doktor. Ang 4 na gatas na hindi mo dapat inumin pagkatapos ng 60. Ito ang mga pang-araw-araw na pagpipilian na tila walang masama, minsan pa nga ay mukhang healthy. Pero sa loob ng iyong katawan, tahimik silang nagdudulot ng pinsala. Pinapahina ang iyong puso, ginugulo ang iyong hormones, at unti-unting kinukuha ang iyong lakas, enerhiya, at kakayahang panlalaki. Isa-isahin natin ang mga ito. Una, whole milk. Ang tahimik na sumisira sa puso na nasa iyong refrigerator. May dahilan kung bakit masakit itong pag-usapan. Ang whole milk ay hindi lang basta inumin. Para sa marami sa atin, isa itong alaala. Naalala ko ang mga umaga kasamang aking ama. Ibubuhos niya ang isang malaking baso ng whole milk katabi ng kanyang itlog. Malakas, matatag, gaya ng inaasahan sa isang lalaki. Noon, naniniwala tayo na ang whole milk ay simbolo ng lakas, tibay ng buto at pagkalalaki. At marahil, sa iyong panahon, totoo yon. Pero ang hindi natin alam noon, at malinaw ng ipinapakita ng siyensya ngayon, pagkatapos ng edad na 60, nagiging ibang-ibang epekto ng whole milk at maari pa nga itong maging mapanganib. Habang tayo ay tumatanda, unti-unting nagbabago ang ating katawan sa tahimik na paraan. Tumitigas ang mga ugat, bumabagal ang metabolismo, bumababa ang testosterone, at ang mga pagkaing dati nating kayang i-handle ay mas malakas na ang epekto sa ating ngayon. Isa na rito ang whole milk. Mataas ito sa saturated fat, mahigit 4.5 gramo sa isang baso. Maaring maliit lang itong pakinggan, pero para sa tumatandang puso, sapat na ito upang unti-unting bumara ang mga ugat, magpataas ng masamang kolesterol, at magdulot ng stress sa cardiovascular system. At malinaw kong sasabihin, kapag barado ang iyong mga ugat, hindi lang puso ang apektado. Napakahalaga ng maayos na daloy ng dugo.
Ito ang nagbibigay buhay sa iyong utak, kalamnan, at oo, maging sa iyong erections. Kapag hindi malayang dumadaloy ang dugo, hindi ito makakarating sa mga bahaging pinakakailangan nito. Ang resulta? Mas mabagal, mas mahina, at mas maikling performance. Hindi lang sa kama, kundi pati sa pang-araw-araw na gawain. Pero hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Hindi lang sirkulasyon ang naaapektuhan ng whole milk. Isa speaking itong patibong sa timbang. Habang natural na nababawasan ng muscle mass pagkatapos ng 60, bawat sobrang calorie ay nagiging dagdag na problema. Ang isang baso ng whole milk ay may halos 150 calories. At kung lakasanayan mo ng uminom ng ilang baso kada araw, mabilis itong maiipon sa iyong tiyan, kasukasuan, at maging sa iyong insulin levels. Para sa mga nakatatanda na may problema sa blood sugar, maaring lumala ang insulin resistance at magdulot ng type 2 diabetes sa paglipas ng panahon. At may isa pang bagay na hindi alam ng marami lalaki. Ang pang-araw-araw mong pag-inom ng gatas ay maaring dahilan ng iyong hindi komportableng pakiramdam sa tiyan. Pagkatapos ng 60, maraming matatandang nagkakaroon ng lactose intolerance, even kung wala silang naging problema noon. Yung kabag, bloating, pagkapagod, o pakiramdam na mabigat pagkatapos kumain sa umaga, hindi lang ito dahil sa edad. Maaring lactose ang dahilan. Pero dahil pamilyar at matagal na nating kasama, hindi natin ito kinu-question. Marami na akong naging pasyente na nagsabi sa akin, "Doc, hindi naman ako kumakain ng junk food. Cereal at gatas lang naman ako tuwing umaga gaya ng nakasanayan ko." At kailangan kong ipaliwanag sa kanila ng mahinahon na ang simpleng ugaling yon ay maaring unti-unting kumukuha ng kanilang lakas, enerhiya at daloy ng dugo nang hindi nila napapansin. Kaya anong dapat mong gawin? Simulan mo sa pagtatanong ng mahirap na tanong. Nakakatulong pa ba ito sa kung sino ako ngayon? O isa na lang ba itong nakasanayan mula sa dati kong sarili? Dahil pagkatapos ng 60, ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa alaala. Nanggagaling ito sa kaalaman. At ngayon, alam mo na. Pero ang susunod na gatas na pag-uusapan natin, hindi na ito nagpapanggap na healthy. Matamis ito, malapot at puno ng alaala, pero puno rin ng mas mapanganib na bagay. Kung ginagamit mo ito sa kape o panghimagas, dapat mong marinig ito. Pag-usapan natin ang patibong ng asukal na nakatago sa harap mismo natin. 2. Sweetened condensed milk. Ang sugar bomb na unti-unting sumisira sa iyong utak at sa iyong performance sa kama. May kakaiba sa sweetened condensed milk. Parang tinatamaan muna nito ang puso bago ang katawan. Marahil naalala mo ang mga pista kasama ang iyong mga apo, mga recipe ng pamilya na minana pa mula sa iyong ina, o yung dagdag na kutsara sa kape tuwing tahimik ang umaga. Naiintindihan ko yon. Nakita ko rin yan sa sarili kong pamilya. Ang tamis na yon na puno ng alaala ay nagbibigay ng ginhawa. Mukha itong inosente. Pero ang kailangan kong sabihin sa'yo, isang bagay na karamihan sa mga lalaking higit 60 ay hindi kailanman naririnig, ay ang katotohanang ang nagbibigay ng ginhawa sa iyong alaala ay maaring kumikilos laban sa iyong katawan sa pinakamasamang paraan. Ang sweetened condensed milk ay isang sugar bomb na nagtatago sa simpleng anyo. Isang kutsara pa lang ay may humigit kumulang 10 gramo ng idinagdag na asukal. Pero aminin natin, sino bang tumitigil sa isang kutsara lang? Malapot ito, mayaman sa lasa at nakaka-addict. Ang mabagal na pagbuhos ay maaring mukhang kaunti lang, pero ang epekto nito sa iyong katawan ay parang rumaragasang tren. Pinapataas ang blood sugar, pinapahirapan ang pancreas, at unti-unting nagbubukas ng daan sa insulin resistance. Para sa mga lalaking nasa bingit na ng pre-diabetes o may type 2 diabetes, ang simpleng patak na yon araw-araw ay maaring magdulot ng pangmatagalang pinsala na hindi mo agad mararamdaman, hanggang sa huli na ang lahat. At may isang bagay na gusto kong tandaan mo. Ang asukal ay hindi lang nakakaapekto sa iyong timbang. Nakakaapekto ito sa iyong utak. Ipinapakita na ngayon ng mga pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng concentrated sugars tulad ng nasa sweetened condensed milk
ay maaring magpabilis ng paghina ng pag-iisip. May mga mananaliksik pa nga na tinatawag ang Alzheimer's na type 3 diabetes dahil sa malakas nitong koneksyon sa blood sugar. Kung naranasan mong magkaroon ng mental fog, makalimutan ang sasabihin mo, o biglang mawalan ng daloy ang iyong iniisip sa gitna ng pangungusap, huwag mo agad isisi sa edad. Malaki ang posibilidad ng iyong kinakain at iniinom ang nagpapalabo ng iyong isipan. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Ang asukal, lalo na sa ganitong puro at concentrated na anyo, ay kilalang sanhi ng pamamaga sa katawan. At ang pamamaga ay isa sa pinakamalaking kaaway ng performance ng lalaki. Dinugulo nito ang hormones, sinisira ang mga daluyan ng dugo, pinapabagal ang sirkulasyon, at oo, nagaambag ito sa erectile dysfunction. Kung napapansin mong nagbabago ang iyong stamina, gana o kumpiyansa, maaring hindi lang ito dahil sa pagtanda. Maaring ito ay dahil sa asukal na akala mo ay walang masamang epekto. At huwag din nating kalimutan ang digestion. Ang malapot at mabigat nitong texture ay nagpapabagal sa iyong bituka, kaya nakakaramdam ka ng kabag, bigat at pagkapagod. Inuubos nito ang iyong enerhiya, hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal. Nakakita na ako ng napakaraming lalaking unti-unting nawawala ang sigla, nagiging matamlay, at pakiramdam ay parang napuputol ang koneksyon nila sa sarili, dahil lang sa mga pagkaing minahal nila na tahimik palang kumukuha ng kanilang lakas. Hindi ako narito para alisin ang saya sa iyong buhay. Narito ako para tulungan kang maibalik ang kontrol. Ang sweetened condensed milk ay maaring puno ng magagandang alaala. Pero wala itong lugay sa katawan na gustong manatiling matalas ang isip, malakas ang katawan, at aktibo ang kakayahang panlalaki kahit lampas 60. Mas karapat dapat ka sa mas maayos na nutrisyon. At pagdating sa mga mapandin lang na comfort, ang susunod na gatas na tatalakayin natin ay may label na mukhang healthy. Nakalagay na plant-based, sinasabing banayad. Pero sa ilalim ng itsura nito, may nakatagong lihim na maaring unti-unting nagpapahina sa iyong mga buto at nagpapahirap sa iyong mga bato. Tuklasin natin ang katotohanan tungkol sa rice milk. 3. Rice milk. Ang impostor na nagpapahina ng buto at sumisira sa kidney. May panahon na naniwala ako na ang rice milk ay isa sa pinakaligtas at pinakabanayad na option sa mga istante. May mga pasyente akong buong kumpiyansang lumipat dito, iniisip na tama at healthy ang kanilang desisyon. At sa totoo lang, hindi ko sila masisisi. Malinis ang label. Plant-based. Walang bahid ng panganib sa unang tingin. Sa katunayan, parang nakaka-comfort pa. Magaan, makinis, at madaling tanggapin ng katawan. Pero ang natutunan ko at ang kailangan mong malaman ay ang katotohanang ang rice milk ay maaring isa sa pinaka-nakakalitong pagpipilian para sa isang lalaking lampas 60. Narito ang mahirap tanggapin na katotohanan. Ang rice milk ay halos gawa lang sa process na puting bigas at tubig. Maaring simple itong pakinggan, pero ang ibig sabihin nito ay umiinom ka ng isang bagay na halos walang nutrisyon. Ang isang baso ay may mas mababa sa 1 gramo ng protina, halos walang healthy fats, at kakaunti lang ang mahahalagang bitamina at mineral. At para sa mga nakatatandang lalaki, malaking problema yon. Pagkatapos ng 60, natural na nababawasan ang muscle mass ng katawan. Kung hindi natin napapakain ang ating mga kalamnan ng sapat na protina araw-araw, hindi lang lakas ang nawawala. Kasama rin ang balanse, galaw, at kumpiyansa. Pero hindi doon nagtatapos ang pinsala. Ang hindi alam ng karamihan, ang bigas ay likas na sumisipsip ng isang toxic na elemento mula sa lupa, arsenic. Kapag ito ay naipon sa rice milk, hindi basta nawawala ang arsenic. Unti-unti itong naipon sa iyong katawan na nagdudulot ng pressure sa iyong kidneys at atay sa paglipas ng panahon. Nakakita na ako ng mga laboratory results ng mga pasyenteng araw-araw umiinom ng rice milk. At tahimik, ngunit mapanganib na tumataas ang kanilang kidney markers nang walang malinaw na sintomas.
Para sa mga lalaking may problema na sa blood pressure o blood sugar, doble ang banta nito. At pagdating naman sa blood sugar, narito ang isang bagay na hindi sinasabi ng karamihan sa labels. Ang rice milk ay may napakataas na glycemic index. Ibig sabihin, mabilis nitong pinapataas ang iyong blood sugar, halos katulad ng soda. Kung ikaw ay may pre-diabetes o diabetes, ang ganitong klasing pagtaas ng blood sugar ay maaring maging seryosong problema. At maraming kalalakihan na lampas 60 taong gulang ang, alam man nila o hindi, araw-araw na ganitong bigla ang pagtaas at pagbaba ng asukal sa dugo ang nagpapagulo sa kanilang metabolismo. Parang nauubos ang lakas, madaling mainis, at minsan ay parang makapal ang ulap sa isip. At kapag tumama na ang sugar crash, mas napipilitan kang kumain ulit, mas maraming carbs, at paulit-ulit lang ang siklo na yon. Hindi yan simpleng pagtanda. Yan ay blood sugar na parang sinasampal ang sistema dahil sa maling pinapakain sa katawan. At wag din nating kalimutan ang digestion. Ang rice milk ay halos walang fiber na makakatulong sana sa bituka. Sa ilang lalaki, lalo na kapag ito ay may dagdag na asukal, pwede pa nitong palalain ang kabag at mabagal na digestion. Ang resulta, isang inuming halos walang naibibigay na tunay na benepisyo sa katawan at mas marami pang hindi kayang i-handle ng sistema mo. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, huwag magpaloko sa magagandang kulay at kaakit-akit na packaging. Ang kalusugan ay hindi nakabase sa branding. Nasa biology ito. At ang rice milk, sa totoo lang, isa itong hollow promise na may kasamang tunay na epekto sa katawan. Pero kung akala mo ay palihim na ang isang yon, mas dapat mong pakinggan ang susunod. May isa pang uri ng gatas na binebenta na parang superfood daw. Pero kung tatago sa likod ng vanilla flavors, chocolate swirls, at mga salitang pang-health marketing. Ito ang pinakaakit sa lahat, at marahil ang pinakamapanganib. Tingnan natin ang likod ng kurtina ng flavored plant-based milks. 4. Flavored but plant-based milks. Ang matamis na sabutahe na nagkukunwaring ligtas. Sa paglipas ng mga taon, nakita ko kung gaano kalaki ang pagbabago sa dairy aisle. Noon, puno ito ng gatas ng baka at cream. Ngayon, puno na ng almond milk, oat milk, coconut milk at soy milk na may iba't ibang flavor. Vanilla, chocolate, hazelnut at marami pang iba. Kadalasan may nakasulat pa na fortified, heart-healthy o low-fat. Para sa mga nakatatanda na nais gumawa ng mas healthy na choices, mukhang tama itong desisyon. Pero ito ang madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente. Huwag magtiwala agad sa label na parang dessert ang lasa. Ang flavored plant-based milks ay mukhang healthy, pero marami sa kanila ang tahimik na sumisira sa kalusugan mula sa loob. Numero 1 problema, asukal. May ilang ganitong inumin na may 10 hanggang 15 grams ng added sugar kada isang tasa. Katumbas na nito ang ibang soft drinks. At hindi lang ito yung mga salitang sugar na halata. Nakatago ito sa mga pangalan tulad ng cane juice, agave o fruit concentrate. Pero sa katawan, pare-pareho lang ang epekto nito. Ang sobrang asukal ay hindi lang nagpapalaki ng tiyan. Pinapataas nito ang blood sugar, pinipilit ang pancreas, at nagdudulot ng inflammation. At ang inflammation, lalo na kapag chronic, ay direktang banta sa enerhiya, testosterone levels, at kakayahan mong magkaroon ng maayos na sexual performance. Paulit-ulit ko itong nakikita. Mga lalaking may problema sa confidence at performance, hindi alam na ang araw-araw na inuming flavored milk sa kanilang smoothie ay maaring tahimik na dahilan ng kanilang paghina. Pero hindi lang asukal ang problema. Marami sa mga gatas na ito ay nilalagyan ng thickener at stabilizers tulad ng gums, emulsifiers at artificial flavors. Ginagamit ito para gayahin ang creamy texture o pahabain ang shelf life. Pero pwede rin itong guluhin ang gut microbiome, makairita ng digestion, at makaapekto sa hormone regulation. Para sa mga lalaking lampas 60 na natural nang bumababa ang digestive strength at hormone balance, mas sensitibo ang epekto ng mga sangkap na ito. May isa pang issue.
synthetic vitamins. Kahit mukhang fortified ito ay magandang bagay, ang totoo, may mga vitamins na hindi madaling maabsorb ng tumatandang katawan. Maari mong isipin na nakakakuha ka ng calcium o B12, pero kung hindi ito magagamit ng katawan, marketing lang ito, walang tunay na benepisyo. May naalala akong pasyente na buong pagmamalaki ang sabi. Nag-switch ako sa chocolate almond milk. Plant-based yan, ibig sabihin healthy, tama? Gusto lang naman niyang maging mas maingat sa kalusugan niya. Pero hindi niya alam na ang araw-araw niyang iniinom ay puno ng asukal, additives, at hormone-disrupting compounds, habang halos wala itong tunay na nutrisyon na inaakala niya. Ito ang panganib ng pagkaing nagkukunwaring healthy. Matamis, kaakit-akit, pero tahimik ang inilalayo sa lakas at sigla na nararapat sa iyo. Pero may magandang balita. Hindi lahat ng gatas ay kalaban. Sa katunayan, may mga uri ng gatas na kabaligtaran nito. Mga gatas na tumutulong protektahan ng puso, sumusuporta sa joints, nagpapalakas ng utak, at maari pang makatulong sa natural na sexual health. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung alin ang dapat mong piliin. Pag-usapan natin ang 4 na gatas na dapat mong inumin pagkatapos ng 60 at kung bakit pwede nitong baguhin ang pakiramdam mo sa araw-araw. 1. Fermented soy milk. Lakas, balanse, at brain fuel sa isang baso. May kakaibang kapangyarihan sa desisyong magbago. Hindi dahil natatakot kang tumanda, kundi dahil handa kang maging mas matalino sa pag-aalaga ng sarili mo. Marami akong nakitang lalaki na nagsabi sa akin, "Dok, ayoko lang humaba ang buhay ko. Gusto kong mas maging malakas, mas malinaw mag-isip, mas maayos matulog, at kung totoo lang, gusto kong maramdaman ulit na parang lalaki ako." Dito pumapasok ang fermented soy milk. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Soy milk? Hindi yan ang madalas ituring na masculine na inumin. Ganon din ang akala ko noon. Pero nagbago iyon nang maunawaan ko ang malaking pagkakaiba ng ordinaryong soy milk at kung ano talaga ang naibibigay ng fermented soy milk sa tumatandang katawan. Hindi lang ito basta kapalit ng dairy. Ito ay fuel. Tunay na functional, age-smart fuel para sa iyong muscles, memorya, digestion, at oo, pati sa iyong pagiging lalaki. Simulan natin sa protein. Habang tumatanda ka, mabilis na bumababa ang kakayahan ng katawan na mapanatili ang muscle mass. Ang fermented soy milk ay may complete protein. Ibig sabihin, taglay nito ang lahat ng siyam na essential amino acids na kailangan ng katawan para mapanatili ang lakas at muscle structure. May mga pasyente ako na nasa late 60s hanggang early 70s na nagsimulang uminom nito araw-araw at makalipas lang ang ilang linggo, sinabi nilang mas stable na ang kanilang paglalakad, mas kaunti ang pagkapagod, at mas buo na ulit ang kumpiyansa nila sa sariling katawan. Pero hindi dito nagtatapos ang benepisyo nito. Ang fermented soy milk ay mayaman din sa isoflavones, mga plant-based compounds na tumutulong sa hormonal balance at brain function. Ipinapakita ng mga pag-aaral na maari itong makatulong protektahan ng memora, pabagalin ang cognitive decline, at posibleng mapababa ng risk ng Alzheimer's disease. At kapag mas malinaw ang isip mo, mas malinaw din ang buhay. Naalala mo ang mga pangalan, natatapos mo ang mga iniisip mo, at pakiramdam mo muli ay kontrolado mo ang sarili mo. At huwag nating kalimutan ang digestion. Dito ang nagiging game changer ang fermentation. Pinapadali ng fermentation ang pagtunaw ng soy milk. Mas nagiging madaling i-absorb ng katawan at nadadagdag pa ito ng natural probiotics, ang good bacteria na kailangan ng bituka para gumana ng maayos. Para sa mga matatandang nakakaranas ng kabag, bloating, o irregular na bowel movement, malaking tulong ito araw-araw. Ang isang baso sa umaga o kahit mainit sa gabi ay pwedeng magpakalma ng tiyan at magpabawas ng strain sa buong sistema. Minsang sinabi sa akin ng isang pasyente, "Akala ko wala nang makakatulong sa tulog ko, pero simula nang uminom ako nito, tuloy-tuloy na ang tulog ko sa gabi at paggising ko. May enerhiya akong matagal ko nang hindi nararamdaman."
Yan ang epekto ng isang bagay na simple at madalas hindi napapansin. Fermented soy milk. Maaring wala itong makulay na packaging o matatamis na flavor, pero doon ito panalo, sa totoong resulta. Kung naghahanap ka ng tunay na pagbabago, isang bagay na hindi lang nagpapalusog sa katawan, kundi nagpapaganda rin ng araw-araw mong pakiramdam sa buhay, dito ka magsimula. At kung akala mo ay nakakagulat na ang soy milk, hintayin mo pa ang susunod. Mas magaan, mas banayad, at madalas minamaliit. Pero sa likod ng simpleng lasa nito, may isang brain-protecting at heart-strengthening powerhouse, lalo na kung tama ang pipiliin mo. Tingnan natin ang unsweetened almond milk. 2. Unsweetened almond milk. Brain-boosting at heart-protecting na simple, pero epektibo. Madaling balewalain ang almond milk dahil napakagaan nito. Wala itong bigat tulad ng gatas ng baka o ang malapot na richness ng cream. Tahimik ito. Simple. Parang sobrang basic para maging mahalaga. Pero minsan, lalo na pagkatapos ng edad 60, ang pinakamadaling bagay ang may pinakamalalim na epekto. At ang unsweetened almond milk ay perpektong halimbawa nito. May isang pasyente ako na nasa mid-70s, dating mekaniko na ang pangalan ay Joe, na nagsabi sa akin, "Doc, hindi ko kailangan ng fancy. Kailangan ko yung gumagana." Kakalingon lang niya mula sa flavored oat milk papuntang unsweetened almond milk. Makalipas ang ilang linggo, napansin niyang mas stable ang enerhiya niya sa buong araw. Bumuti ang blood pressure niya at higit sa lahat, mas magaan ang pakiramdam niya, mental at physical. At hindi yan aksidente. Ang unsweetened almond milk ay isang tahimik na powerhouse. Una, wala itong kolesterol at napakababa ng saturated fat. Eksaktong kailangan ng puso para makapahinga. Pagkatapos ng 60, hindi na kasing bilis mag-recover ang puso tulad ng dati, kaya kailangan nito ng malinis at simpleng fuel. Yan mismo ang ibinibigay ng almond milk. Mayaman din ito sa monounsaturated fats, parehong healthy fats na makikita sa olive oil na kilala sa pagpapababa ng bad cholesterol at pagtulong sa maayos na sirkulasyon ng dugo. Mas maayos na blood flow, mas malakas na puso. At para sa maraming lalaki, mas maayos din ang performance sa mga aspetong mahalaga sa kanila. Pero ang pinaka-nagpapatingkad sa almond milk, lalo na sa tumatandang lalaki, ay ang vitamin E content nito. Isa itong malakas na antioxidant na tumutulong protektahan ang brain cells laban sa oxidative stress. Sa simpleng paliwanag, pinapabagal nito ang pagkalabo ng isip at pinananatiling mas matalas ang utak sa mas mahabang panahon. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang vitamin E ay maaring makatulong pabagalin ang cognitive decline at suportahan ang memora ng mga matatanda. Kaya kahit mukhang simple lang ang almond milk, bawat baso ay tahimik na lumalaban sa brain fog na tinatanggap na lang ng iba bilang normal na pagtanda. Isa pang mahalagang bagay, wala itong added sugar at napaka-importante nito. Maraming lalaki na lampas 60 ay nakakaranas na ng blood sugar fluctuations, insulin resistance, o kahit type 2 diabetes. Kapag pumili ka ng unsweetened almond milk, pinoprotektahan mo ang katawan mula sa biglaang spike at crash ng asukal na nakakapagod, nakakalito sa mood, at sa pagtagal ay nakakasira ng blood vessels. At huwag ding kalimutan ang digestion. Ang unsweetened almond milk ay napakagaan sa tiyan. Para sa mga nakakaranas ng bloating, discomfort, o lactose intolerance, isa itong soothing na alternatibo na hindi nagpapabigat o nagpapakaba ng tiyan. Pwede ito sa kape sa umaga, cereal, smoothies, o simpleng malamig na inumin. At dahil nasa 30 hanggang 40 calories lang bawat cup, isa rin itong matalinong choice para sa pag-manage ng timbang nang hindi isinasakripisyo ang satisfaction. Oo, simple ito pero napakalakas.
Sa mundong puno ng sobrang komplikadong payo tungkol sa kalusugan, minsan ang pagbabalik sa simpleng mga bagay ang pinakamatalinong hakbang na magagawa ng isang lalaki. Ngayon, kung ikaw ay isang taong nahihirapan makatulog o manatiling tulog, o kung pakiramdam mo ay mas mahina na ang iyong mga buto kumpara noon, kailangan mong pakinggan ito dahil ang susunod na uri ng gatas ay mainit, nakakapagpakalma, at dinisenyo para suportahan ang iyong pahinga, digestion at lakas ng buto. Pag-usapan natin ang mga nakatagong benepisyo ng calcium fortified oat milk. Tatlo, calcium fortified oat milk, ginhawa para sa buto at kapayapaan para sa tulog. Minsan, ang tunay nating hinahanap, lalo na habang tumatanda tayo, ay ginhawa. Hindi yung ginhawang galing sa labis na kasiyahan, kundi yung banayad na suporta na kailangan natin sa mga sandaling mahirap na. Yan ang ibinibigay ng calcium fortified oat milk. Hindi ito sumisigaw para mapansin sa grocery shelf, pero tahimik nitong ibinibigay ang eksaktong kailangan ng tumatandang katawan: lakas, katatagan, at kapayapaan. Naalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Robert, isang tahimik na lalaki na nasa late 60s. Sinabi niya sa akin na hindi mapakali ang kanyang mga gabi. Sumasakit ang kanyang tuhod tuwing bumabangon siya sa kama at nakahiga siya habang iniisip kung baka may mas malalim na problema ang patuloy na pananakit na yon. Hindi ako natatakot tumanda, sabi niya, pero natatakot akong mawala ang aking kakayahang maging independent. Isang takot yan na hindi madalas sinasabi ng mga lalaki, pero madalas kong naririnig sa klinika. Nang tingnan ko ang kanyang diet, napansin kong may kulang. Hindi sapat na calcium at vitamin D para suportahan ang kanyang mga buto, at kulang din sa mga nutrients na nakakatulong sa pagpapakalma ng katawan para sa tulog. Dito ko iminungkahi ang oat milk, particular ang fortified oat milk, bilang bahagi ng kanyang gabi-gabing routine. Ang calcium-fortified oat milk ay mayaman sa dalawang mahalagang nutrients, calcium at vitamin D. Pagkatapos ng edad na 60, mas mabilis ang bone loss. Hindi ito opinyon, ito ay biology. At sa mga lalaki, ang paghina ng buto ay kadalasang hindi napapansin hanggang may mabali na. Ang bali sa balakang o spine ay maaring magbago ng lahat: galaw, kumpiyansa, at kalayaan. Pero sa simpleng pagdagdag ng isang baso ng fortified oat milk araw-araw, binibigyan mo ang katawan ng materyales na kailangan nito para mapanatili ang bone density at mabawasan ang risk ng fractures. Pero hindi dito nagtatapos ang benepisyo nito. Ang oat milk ay may taglay na isang makapangyarihang soluble fiber na tinatawag na beta-glucan na kumakapit sa sobrang kolesterol at tumutulong ilabas ito sa katawan. Malaking tulong ito para sa mga lalaking nagmamanage ng heart health o may borderline cholesterol levels. Hindi lang ito magaan sa panlasa, magaan din ito sa cardiovascular system. At may isa pang bagay na kadalasang ikinagugulat ng maraming lalaki. Ang oat milk, lalo na kapag iniinit sa gabi, ay nakakatulong sa mas maayos na tulog. May bagay sa malambot nitong texture at banayad na tamis na nagbibigay signal sa nervous system na oras na para huminto at magpahinga. Hindi ka nito pinapatulog bigla. Dahan-dahan ka nitong pinapakalma. At para sa mga lalaking may nighttime restlessness o overactive na isip, ang simpleng signal na yon ay pwedeng sapat na para magbago ang gabi. Ang digestion ay bumubuti rin. Ang oat milk ay natural na walang lactose at karamihan sa mga irritants na nagpapahirap sa tiyan, kaya mainam ito para sa mga nakaranas na ng dairy discomfort. Tumutulong din ito sa pag-regulate ng bowel movement, pagbawas ng bloating, at pag-alis ng morning sluggishness. Ginawa ni Robert ang pagbabago, isang baso ng warm oat milk mga 1 oras bago matulog gabi-gabi. Makalipas ang 1 buwan, sinabi niya sa akin, "Pakiramdam ko mas malalim na ang tulog ko at paggising ko sa umaga, hindi na ako gaanong naninigas." Hindi yan milagro. Yon ay resulta ng pagbibigay sa katawan ng talagang kulang nito. At ngayon, dumating tayo sa huling uri ng gatas, isang hindi pa naririnig ng karamihan sa mga lalaki. Hindi lang nito pinoprotektahan ang puso, utak at joints. Nilababanan din nito ang inflammation mula sa loob, sumusuporta sa hormonal balance, at maaring makatulong pa sa pagbabalik ng maayos na daloy ng dugo sa mga lugar na mahalaga. Pag-usapan natin ang flax milk, ang tahimik na kampeon para sa mga lalaking lampas 60. 4. Flax milk,
Ang omega-3 na secret weapon para sa joints, utak at erections. May isang tahimik na frustration akong madalas makita sa mga nakatatandang lalaki. Hindi lang ito tungkol sa pagkapagod o paninigas ng kasukasuan. Ito ay ang pakiramdam na unti-unti kang lumalayo sa bersyon ng sarili mo noon. Hindi mo man ito sinasabi ng malakas, pero nakikita ko ito sa mga tanong mo, sa pag-aalinlangan. Bakit hindi na ako kasing talas mag-isip gaya nun? Bakit mas mabilis na akong mapagod? Bakit hindi ko na maabot ang dating performance ko? Hindi ito maliliit na bagay. Malalim ang epekto nito. At minsan, ang sagot ay hindi bagong gamot o mas komplikadong diet. Minsan, kasing simple lang ito ng tamang pagpili ng gatas. Dito pumapasok ang flax milk. Maaring hindi ito ang pinakasikat sa grocery shelf, pero isa ito sa pinakamakapangyarihan, lalo na para sa mga lalaking lampas 60. Ang flax milk ay likas na mayaman sa ALA omega-3 fatty acids na may mahalagang papel sa pagbawas ng inflammation sa buong katawan. Ang chronic inflammation ay isang tahimik na kalaban. Dahan-dahan itong sinisira ang joints, pinapabagal ang utak, pinatitigas ang blood vessels, at nakakaapekto pa sa hormonal health. Pero sa araw-araw na pag-inom ng flax milk, binibigyan mo ang katawan ng anti-inflammatory support na kailangan nito para magsimulang maghilom, hindi lang basta magtiis. May isang ginoo akong pasyente na nasa early 70s, si Jim, na dumating sa akin na reklamo ang tuloy-tuloy na pananakit ng joints at lumalalang mental fog. Ayaw niyang umasa sa pain meds at ayaw niya rin ang biglaang pagbaba ng enerhiya tuwing kalagitnaan ng umaga. Idinagdag namin ang flax milk sa kanyang daily routine, isang baso lang sa cereal o smoothie. Makalipas ang 3 linggo, bumalik siya at sinabi, "Doc, hindi ko alam kung ano ito, pero mas malinaw ang isip ko. At hindi na sumasakit ang tuhod ko tulad ng dati." Yan ang uri ng tahimik, ngunit makapangyarihang pagbabago na tunay na nagpapabuti sa araw-araw na buhay. Pero ang tanong na talagang gustong malaman ng karamihan sa mga lalaki at hindi palaging naitatanong ay ito. Nakakatulong ba ito sa bedroom? Oo, maaari itong makatulong dahil ang flax milk ay sumusuporta sa mas maayos na daloy ng dugo. Kapag mas flexible at hindi gaanong inflamed ang iyong mga arteries, bumubuti ang sirkulasyon, hindi lang papunta sa utak at puso, kundi pati na rin sa mas mababang bahagi ng katawan. Ang omega-3 fatty acids ay may kaugnayan sa mas healthy na testosterone levels at mas maayos na vascular response, na parehong mahalaga para sa malakas at tumatagal na erections. At hindi pa dito nagtatapos ang benepisyo. Ang flax milk ay kadalasang fortified din ng calcium, vitamin D, at B12, mga nutrients na sumusuporta sa energy, nerve health, at mood regulation. Wala itong lactose, walang cholesterol, at napaka-gentle sa digestive system. Walang bloating, walang bigat sa tiyan, kundi malinis na plant-based nourishment na gumagana kasama ng iyong katawan, hindi laban dito. Para sa mga lalaking matagal nang naghahanap ng gatas na hindi lang masarap, kundi may ibinabalik na tunay na benepisyo, ito na yon. Kahit ihalo mo sa kape, gawing shake, o inumin ng diretsyo, ang flax milk ay nagbibigay ng araw-araw na suporta sa tamang mga bahagi. Sa iyong isip, sa iyong galaw, at oo, sa iyong pagiging lalaki. At ngayon na nakita mo na ang buong katotohanan, kung ano ang dapat iwasan at kung ano ang dapat piliin, pagsama-samahin natin ang lahat. Dahil ang pinaka-importanting takeaway ng video na ito ay maaaring maging isa sa pinakamadaling pero pinakamahalagang desisyon sa kalusugan na gagawin mo ngayong taon. Tapusin natin ito sa malinaw na hakbang, isang bagay na pwede mong simulan bukas ng umaga. Konklusyon, isang bagong gatas, isang bagong buhay. Bilang isang doktor na mahigit 3 dekada nang nakakasalamuha ang mga lalaking nasa 60s, 70s at maging hanggang 80s, natutunan ko na ang pinakamalalakas na desisyon sa kalusugan ay hindi laging dramatiko. Hindi ito laging operasyon o gamot. Kadalasan, ito ay mga tahimik na pagpili, kung ano ang kinakain mo, kung paano ka kumikilos, at oo, kung ano ang inilalagay mo sa baso mo tuwing umaga.
Ang maliliit na desisyong ito, kapag inuulit araw-araw, ang humuhubog sa kung anong uri ng lalaki ka at kung anong uri ng buhay ang mabubuhay mo. Sa araw na ito, nabuksan natin ang isang katotohanan na matagal nang nakatago sa harap mismo natin. Ang maling uri ng gatas ay maaring tahimik na makasira ng katawan sa paraang hindi mo agad mapapansin, hanggang lumabas na ang sintomas sa iyong joints, blood pressure, blood sugar, memorya, o maging sa iyong kakayahan bilang isang lalaki. Naipakita natin ang 4 na pinakadelikadong uri: whole milk na may artery clogging fats, sweetened condensed milk na puno ng sugar na nakakaapekto sa utak, rice posibleng arsenic load, at flavored plant-based milks na any tagong additives at hormone disruptors. Hindi ito maliliit na issue. Ito ay tahimik na banta na dahan-dahang kumukuha ng iyong lakas nang hindi mo namamalayan. Pero hindi lang ito babala, ito rin ay gabay.